Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Sa ating lahat, welcome po sa 3 p.m. Tagalog Worship Service dito sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas. Ngayong araw po ay ang huling linggo ng buwan ng Enero. At marahil ang iba sa atin ay parang nabibilisan na patapos na ang buwan ng Enero sapagkat marami nang naganap sa ating mga linggo, sa ating mga buhay, maraming suliranin na ang nagdaan. Or marahil, napapabilang tayo sa mga taong nagsasabi na, ay, Enero pa rin ba? Parang napakatagal namang dumaan ng mga linggo sapagkat marami tayong hinihintay na kaganapan pa, mga hindi pa siguradong mga desisyon sa ating buhay na para bagang ang bagal kumilos ng mga araw ng mga linggo. Ngunit, kung alinmang grupo tayo napapabilang, naway mapagtanto pa rin natin ang katapatan ng ating Panginoon sa mga nagdaang linggo sa ating mga buhay, na naroroon ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya naman, lahat tayo ay inaanyayahan na lumapit sa Kanya ngayong hapong ito upang magsiawit ng mga kantang nagbibigay papuri sa Kanya. Gaya nga ng nasusulat sa aklat ng Psalms chapter 95 verses 1 to 3. Oh, come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into His presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to Him with songs of praise. For the Lord is a great God and a great King above all gods. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa inyong katapatan sa aming buhay, sa inyong pagmamahal. Maraming salamat sa bagong pag-asa na aming natatamasa sa bawat araw na dumadaan, sa bawat umaga na aming nasasapitan, Panginoon. Naway ngayong araw na ito ay talagang maituon namin ang aming maisip sa iyo lamang, nang sa gayon ay marinig namin ang mga nais niyong iparating sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay babasa ng salita ng Diyos. Mangyari po lamang na buksan ninyo ang inyong mga Biblia. So Romans 15, babasahin po natin ang verses 1 to 7. Romans chapter 15 verses 1 to 7. Ang babasahin po natin ay ang salita ng Diyos na buhay. Mangyari po lamang na tayo tumayo at bigyang galang ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Romans 15 verses 1 to 7. We who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak, and not to please ourselves. Let each of us please his neighbor for his good, to build him up. For Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproached you fell on me. For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures we might have hope. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa ating puso't isipan ngayong hapong ito. Maaari na po kayong maupo. Nagpapatuloy tayo mga kapatid sa ating January series na pinamagatan nating Clear the Air. No, mga naglalagablab na mga issue patungkol sa buhay ng mga Kristiyano sa ating panahon ngayon.
Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay ang biyaya ng pakikisa sa isa't isa. The blessings of being one with one another. Kakaiba ng konti ang ating mensahe sa hapong ito sapagkat tatawagin ko po ang aking kasama na si Mr. Chico Barreto. Siya po ang head ng ating comms ministry. At inatasan namin siya, mga kapatid, na magbigay ng isang testimonyo at refleksyon. Isang pagninilay-nilay tungkol sa kanyang karanasan sa ating fellowship, kung saan niya naranasan ang mga biyaya ng pakikiisa sa isa't isa. Babasahin ko lamang po ang Psalm 133 verses 1 to 3 bago siya pumasok at bago tayo manalangin. Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like the precious oil on the head, running down on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes. It is like the dew of Hermon, which falls on the mountains of Zion. For there the Lord has commanded the blessing, life forevermore. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, sa hapong ito, sa aming pakikipag-ugnay sa bawat isa, sa iyong salita, kayo po ang mangusap sa bawat isa sa amin, kayo po ang magbigay ng linaw sa aming pag-iisip, kayo po ang magbigay ng kapangyarihan sa aming mga salita, at nawa, Panginoon, ay aming maunawaan at maintindihan at matanggap sa aming puso't isipan ang iyong banal na salita na aming pag-aaralan ngayong hapong ito. Ngayon po, samahan niyo kami sa aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Tatawagin ko na po si Mr. Chico Barreto upang magbigay ng kanyang refleksyon. Good afternoon. Magandang hapon po. All right. For this portion, allow me to speak in English just for this portion, if that's okay. All right, thank you, Pastor BJ. Yes, indeed, as Psalm 133 says, it is good and pleasant when brothers dwell in unity. It is our prayer that the inerrant, infallible, and ever-relevant Word of God be the one to speak to our hearts and our minds today. May the Lord lead us to obey and live out the truths that we will learn from today's passage in Romans chapter 15. Let me begin by sharing with you a short reflection about today's passage. For those who know me, even if I may seem friendly and easy to approach, I did not have the easiest time relating with other people, especially growing up in church. It wasn't a walk in the park for me. I did not see the point in bothering myself with other people's problems kapag nag-o-open up sila sa akin. I did not even see the need to be shepherded well by a pastor who is faithful to Scripture. I was happy to volunteer for whatever was needed, and I gladly took on leadership roles and found deep fulfillment in the honor and prestige that comes with being a leader. At that time, I could honestly care less about the welfare and well-being of other people. As long as I got the job done, I was good. God knew that my heart was not filled with love nor compassion for other people as I served in ministry. It took an almost church split and an uprooting from my home church for God to wake me up to repent from my sin of apathy and bitterness, brought about as well by the many unresolved problems when God led me to move church. My family and I carefully sought God's wisdom for our next steps to find a new church, a place where God's word is preached faithfully, a spiritual community that loves one another, a place that we can call our home. After a few months of searching, God led my family and I to plant our roots in GCF Ortigas, right here, exactly 7 months before the pandemic's first lockdown. Coming from a mega church, I personally did not want to join another big church. Sabi ko po sa sarili ko, ayoko na. I wanted to stay anonymous. I didn't want to hear other people's problems.
I did not want to deal with pastors or church leadership because my church wounds were fresh and I did not know how to heal. Despite all these and throughout these trying times, God in His mercy kept giving us the desire to be part of a local church, to be shepherded by a pastor faithful to Scripture, to find our new church family. I wanted to belong. I desperately needed encouragement. It was during the first few months of this lockdown that God sovereignly introduced me to more and more people here at GCF. It did not take long before I finished my membership class with Pastor Dags, whom I've known since college, and I was affirmed to be a covenant member of this church. I got to meet various circles among pastors, the youth, young adults, and even yung mga tita, mga ate ng women's ministry. With much prayer and dying to self, God called me to serve in the worship ministry as the creative production consultant and eventually to head the communications ministry. By God's grace, I've been working alongside our pastors and other ministry heads to pivot during this pandemic. But it wasn't until last year that I felt a deep need for community among people my age. God helped me to reach out and ask if I could serve in the young adults ministry. Naisip ko po sa sarili ko, if someone like me who works already in the church, for the church, if I still feel the need to belong to a spiritual community with roots dug down deep, paano pa kaya yung mga iba na walang nakakakilala ng mga ibang believers? Maybe we could have a regular Bible study where anyone could just come and listen to the Word of God and fellowship with one another. I didn't know where to start or how to start it, but I shared what was in my heart with our pastors and other GCFers around me. Until one seemingly random Friday, one of my teammates sa comms ministry or communications ministry, sinabi niya sa akin na magbabadminton daw sila ng isang teammate din namin. So tinanong ko, pwede ba ako sumali? Siyempre, sabi nila, sige, game. So when I joined them, naka-maong pa kami, hindi kami naka-rubber shoes, naglaro po kami ng badminton. We really had a fun time, a good time playing badminton together and a good fellowship with one another. Sinabi namin sa isa't isa, next week ulit, let's invite other people to join us. So from what started as a seemingly random badminton game, we now regularly meet every Friday with other young adults of around 30 people or more every Friday to fellowship with one another around God's Word, some sports, syempre may pagkain, and some coffee. It's just been 6 months and it has been so surreal to see this community grow in number and in love for God and one another. Just 2 nights ago, noong Friday, nagkaiyakan po kami, tears of joy, pero meron din pong mga tears of pain doon po sa breakout group na hinandle ko. For those who don't know, it may be called young adults, but we're now a community of early 20s, mga fresh graduates, all the way to late 30s and even beyond or above. And by God's grace, we are currently preparing to officially relaunch the ministry very, very soon. With much more, I'm sure that much more can be done to welcome all the singles, the single professionals or young professionals, ang mga Gen X, millennials, mga mas nakakatandang Gen Z into the community. But this is just the start. If God is prompting you to, if you need a place to call home, you are more than welcome to join us. If God is prompting you to reach out to this age group, feel free to get connected with us every Friday. You know, I know this unfinished story is just unfolding and it may seem like a success. And it well may be an isolated case of good news compared to all the other good news that we hear sa bigger church family natin. But I know firsthand that this may not be the case for everyone sa ating simbahan. As the communications ministry head, I've been given the opportunity to get connected with various people in and out of the ministry. From elders, deacons, ministry servant volunteers of different ages, to several growth groups
from the seniors, the men's, the women's, couples ministries, to kids and the youth alike. And to be able to understand our church family better, I had to listen intently and observe things that are unspoken. With God's help and wisdom, allow me to share some reflections that I've learned. Right now, let me speak to my fellow GCF members and GCF attendees. The past 3 years have not been an easy one. It's been very uncomfortable for a lot of us. Let's be honest, we've had our fair share of differences with one another. There have been many disagreements that have led to frustration, anger, unforgiveness, and then bitterness. In the past 3 years, we've been in disagreements and even debates over issues of political, or may it be medical, or even theological opinions. But our differences go beyond these hot topics. It's normal for a GC effort to keep things nice and pleasant on the outside, but on the inside, grievances and negative emotions abound. We would rather tell other people what we think they should have done or what should have been done, and unknowing naging mga marites na tayo under the guise of pagpringa natin si ganito na naman ginawa niya eh. Or let's pray for him na lang. Instead of obeying what the Bible says about lovingly confronting one another. Church, we sweep things under the rug. We build unseen walls between us with differing views. Sometimes it's our leaders and pastors. At times it's our GG mates. Some of us may feel that we're too young to even speak up or ask questions. We might feel that we're too small to approach our pastors, elders, deacons, our leaders. Some of us think, alam mo, kahit lapitan ko siya at sabihin ko, parang hindi ako comfortable sa nangyaring ganun. Kasi gagawin niya paulit-ulit naman. He would just do the same thing over and over again. Alam na niya, pero wala, ganun talaga siya. Some of us are resigned to the thought of, they already know what I'm going to say, so bakit ko pa sasabihin pa? These differences between us are years, some even decades in the making. 1,000 new mornings have come, but we still face the same giant elephants in our room. Some of us have left our church. Some of us are on the fence of leaving. But most of us, and a lot of us, are grieving. Perhaps it's about time for us to humbly come together. Let's approach God and ask for His help to heal our family. As we see in today's passage in Romans 15, verses 1 to 7, here we see two different types of believers. There are strong believers and weak believers. Some are more mature than others, walking in bigger strides with God, living out more godly lives than others. In another passage in the Bible, it says, Paul also mentioned a differentiation within the church of Corinth among believers. There are those that are still infants in Christ, says 1 Corinthians 3:1. John as well talked about three categories of believers: children, young men, and fathers in 1 John chapter 2, verses 12 to 14, which pertains more to spiritual maturity rather than physical age. Pastor Steve Lawson said, believers are equally justified, but not equally sanctified. What does this mean? The point here is, even among believers in a local church, lahat po tayo ay magkakaiba. Lahat po tayo may pagkakaiba. We are all different. You and the person seated next to you are different. We are not on the same page of spiritual maturity. Believers are equally justified by the finished work of Christ on the cross, but not equally sanctified, as God has carved out different journeys for each of us. The appeal in Romans 15 is to strong believers to live in unity
with weak believers. We see here that God highly values unity in the church. Not only do we need one another, but we are fused together, attached to one another, side by side, arms locked in. Let's go back to basics. Ano nga ba ang simbahan? Ano nga ba ang isang church? What does the Bible describe to be a healthy church? Ito ay preaching the word faithfully, praying and lifting one another up, speaking the truth in love, sharing what we have with one another, bearing one another's problems and burdens, and reaching out to the lost together. Hindi pa po ba tayo pagod sa lahat ng mga arguments na meron tayo? It may be with our GG, mga hinanaing natin with our pastors or some people. Aren't we all in need of some encouragement? Ako lang po ba kailangan ng encouragement? I'm sure lahat po tayo. We can rest knowing that all true comfort is from knowing God through His Word. He is our encouragement. He is our peace. He calls us to be united, to be one with one another. It says in Romans 15:5-7, the latter part of our passage this afternoon, it says here, may the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. Mga kapatid, how then could we not pursue unity when Christ Himself has welcomed us into His family? We were once His enemies, enslaved to sin. But praise be to God for His mercy and grace, for His precious redemption for those that He has called and chosen to draw near to Him. We did not do anything that could ever merit God's salvation for sinners like you, like me. May verses 5-7 be our prayer, church. May the God of endurance and encouragement grant us to live in harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together we may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. As we celebrate our 45th year anniversary, we are eager, more than eager, to dive into the Word of God, pag-aralan lahat ng mga different one another verses sa Bible. Ito yung mga forgiving one another, bearing with one another's burdens, encouraging one another. But before we start that series next month, itong February, and as we finish the Clear the Air series ngayon, it will be good for us to take a step back and consider, tayo ba? Are we a family that dwells in unity? Are we a family that dwells in unity? Let's examine what the Bible says about genuine fellowship, and in humility, commit to pursue being one with one another. Let's call on Pastor BJ again. Mga kapatid, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Romans 15 verses 1-7. Ngayon na narinig na natin ang mga reflection ng ating kapatid na si Chico. Maaaring totoo ito sa lahat, sa bawat isa sa atin. Titingnan natin ito ngayon sa ilaw ng salita ng Diyos. Kaya samahan niyo po ako sa pag-aaral natin sa hapong ito mula sa Romans 15 verses 1-7. Meron palaging peligro na magkawatak-watak ang isang simbahan. Madalas ay nagkakawatak-watak tayo o hindi nagkakaisa sa mga bagay, halimbawa ng style ng worship o estilo ng musika. O di kaya kung anong klaseng mga sermon ang dapat isermon.
magmula sa pulpito. Topical ba? Expository ba? Ano kayang iba't ibang klaseng church governance? Baptist ba? Presbyterian? Episcopalian? Methodist? Congregational? Marami pong iba't iba. Kung minsan dyan tayo nagtatalo-talo. At kung sino ang magiging mga pinuno sa iglesia. Kung minsan, yung mga personalidad ng mga pinuno ang ating pinagtatalo-talunan. At kung minsan nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak ng iglesia. In fact, sa Romans, sa 1 Corinthians chapter 3, sabi ni Pablo sa kanila, na sila ay parang mga infants in Christ. Dahil sila ay may mga faction. For while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh and behaving only in a human way? Kasi meron nagsasabing, I follow Paul. Meron naman, I follow Apollos. At kung ano pang faction meron sila. So kung minsan, yung mga personalidad mismo ng mga leader ang ginagamit ng Diablo upang paghati-hatiin ang isang fellowship, ang isang church. Kung minsan, ang politika ang nagiging sanhi ng pag-aaway at pagkakawatak-watak. Kayo ba'y pula? Kayo ba'y dilaw? Kayo ba'y blue? Ano bang kulay kayo? Kung minsan, pati yan, hinahayaan natin na hatiin tayo bilang isang iglesia. Kung minsan mga social issues, ano ba ang dapat na response sa coronavirus pandemic? Dapat ba magpabakuna o hindi? Dapat ba uminom ng gamot o hindi? Dapat bang magmask o hindi? Sa hapong ito, ako po ay nakamask. Sapagkat sa dami po ng sakit ko, mahirap po akong mahawa sa COVID. Kaya po ako palagi nagmamask. Pero may kalayaan ang iba na hindi magmask. Katulad ng iba sa inyo. Katulad ng iba na tumayo dito sa inyong harapan. Kung minsan yung kalayaan na yan, o yung matters of Christian liberty, o yung mga bagay na hindi naman kasalanan, one way or another, ang pinagmumula ng ating mga pagkakawatak-watak. Yung mga bagay na hindi natin dapat hinahayaan na hatiin tayo. Yun ang problema na yun ang topic actually ng pagsulat ni Pablo sa mga taga-Romans. Magmula sa chapter 14, in-address niya yung issue ng pagkain, ng iba't ibang pagkain, at yung pag-celebrate ng iba't ibang mga araw. Dahil sa loob ng iglesia na kanyang sinusulatan, nagkakaroon sila ng pagtatalo. Kung itong mga bagay na ito ay kailangan pa ba sa kanilang paglakad kay Jesus o hindi na. Yan po ang konteksto ng teksto na ating inaaral. Meron pong isang malinaw na panawagan sa Biblia para magkaisa ang simbahan. Upang magkaisa ang bawat isa. Nabasa natin kanina sa Psalm 133:1 na it is pleasant and good pag ang magkakapatid ay palaging nagkakasundo at nagsasama-sama. Nabasa na pag-aralan natin sa Philippians chapter 1 verse 27. Ang sabi ni Pablo doon, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit and with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Ang pagkakaisa ay isang ebidensya ng isang karapat-dapat na paglakad kay Jesus. Sapagkat ang ating Diyos ay hindi isang Diyos na hati. Hindi siya Diyos na iba't iba o nahihiwalay sa isa't isa. Ang sabi sa Ephesians chapter 4, sa verse 1, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Dapat daw tayo ay mamuhay ng ayon sa ating mataas na pagtawag kay Jesus. At ano yun? Sabi sa verse 2, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. Yun po ang prinsipyo. Eager to maintain the unity of the Spirit and the bond of peace. Yun po ang layunin. Bakit? There is one body and one Spirit.
just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. So hindi pwedeng hindi magkakaisa sapagkat ang ating Diyos ay iisang Diyos. Yan ang isang larawan ng katawan ni Kristo sa 1 Corinthians 12. Sabi doon, for just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in one Spirit, we were all baptized into one body, Jews and Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. Kaya po napakahalaga ng unity sa loob ng ating kapatiran. Sapagkat ang ating Diyos ay iisang Diyos, sapagkat ang ating katawan ay isang katawan, datapwat tayo ay dapat nagkakaisa. So, tignan natin ang ating teksto, yung unang bahagi. May dalawang bahagi po to, the obligation, ang obligasyon, at ang pangalawa, yung objective o ang layunin. So, tignan muna natin yung the obligation. Makikita natin sa verse 1 kung sino ang may obligasyon. The bearer of the obligation. Tingnan yung verse 1. We who are strong have an obligation. We who are strong. Yun po ang merong obligasyon. Sino yung mga strong? Sila yung mga spiritual or spirit-filled. Yung mga kontrolado ng Espiritu ng Diyos. Sabi sa Galatians 6:1. Brothers, if anyone is caught in any transgression, kung meron daw nagkakasala sa ating kapatiran, you who are spiritual, kayo na mature sa inyong spiritual walk, no? Should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself lest you too be tempted. So kahit na kayo ay strong o kontrolado ng Espiritu ng Diyos, kahit na kayo ay palaging sumusunod o madalas sumusunod sa salita ng Diyos at nagpapailalim sa kanyang kontrol, sabi niya, mag-iingat pa rin kayo. Lest you too be tempted. Na baka naman kayo sa inyong maturity ay yumabang at sa ganung paraan mahulog sa kasalanan. Ang mga strong ay yung mga judicious, yung meron discernment, nakakakilala ng tama o mali. 1 Corinthians 2:15. The spiritual person judges all things. 1 Corinthians 14:37. Ang sabi doon, ang spiritual person ay yung nag-acknowledge ng salita ng Diyos at sumusunod sa salita ng Diyos. Ang strong na tao o ang mature sa faith ay yung strong in the Word. Sabi sa 1 John 2:14, di ba? Young men, sabi niya, I write to you, young men, because you are strong. Anong marka ng isang strong na young man? And the Word of God abides in you. Yun po ang sekreto. Yung mga nakakaintindi ng kanilang kalayaan kay Kristo, yun po ang issue na tinutukoy ni Pablo sa sulat na ito. Hindi nila lubos na nauunawaan ang kanilang kalayaan kay Kristo. Yung mga Hudyo na sinusulatan niya, no? Sabi niya sa chapter 14, verse 1. As for the one who is weak in faith, welcome him but not to quarrel over opinions. Kasi nag-aaway-aaway sila. I-welcome mo daw, ikaw na medyo nakakaintindi, nakakaunawa, nakatatanda sa iyong spiritual life, ikaw na mas nakaunawa, i-welcome mo yung medyo mahina pa ang pananampalataya. Sabi niya, one person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetables. Ang pagkain po, hindi naman po ginagawa kayong mas mabuting Kristiyano sa ayon sa inyong kinakain. Yun ang sinasabi ni Pablo. Ang ating kinakain walang kinalaman sa ating spiritual maturity o sa ating paglago, sa ating paglakad kay Jesus. Pero yung iba nilang kasama doon sa church at Rome ay nagkakaroon ng problema sa iba't ibang pagkain na kinakain ng iba. Sapagkat yung iba dating Hudyo. At ang mga Hudyo may mga bawal na pagkain at mayroong mga pagkain hindi pwedeng kainin.
So sila na bagong believer pa lang, hindi pa nila naunawaan na sila ay malaya ng kumain na kahit na ano. Yung mga hentil naman, nakasama nila, nanggaling sa idolatry. Ang kanilang practice noon ay nag-aalay ng pagkain sa mga false gods. Pero sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 6, na wala naman talagang false god. Na yung inaalay na pagkain na yun, inaalay nila sa wala. So bali wala namang kapangyarihan sa likod ng false gods na yun, hindi naman sila nag-exist. Kaya maaaring kainin kahit yung mga pagkain na inalay sa mga idolo. Pero meron silang mga ibang bagong mga believer noon na hintil na nanggaling sa ganong klaseng sitwasyon na hindi pa nila matanggap na kayang kainin ng iba, na iba nilang kapatid sa pananampalataya kay Jesus, yung ganong mga pagkain na inihain sa mga false gods. Kaya nga, kailangan yung mga strong, yung mga mature, no? Ay merong isang tamang pananaw patungkol sa ating kalayaan kay Jesucristo. Malaya tayong kumilos, malaya tayong mamuhay, at meron lang sigurong ilang guideline na siyang binigay. Halimbawa, malaya tayong kumain ng kahit na ano, malaya tayong sumanib sa kahit na anong political party, malaya tayong sumunod sa kung anumang medical directive ang ating nire-respeto, as long as we are not enslaved. Yun ang isang rule. 1 Corinthians 6:12, all things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything. Hindi ako magpapalipin sa kahit na ano. Ganyan ang malaya kay Kristo. Yung mga strong, yung mga mature sa pananampalataya, ganyan na ang kanilang pag-iisip. O kaya naman, wala sila talagang restriction as long as it helps build them up, as long as sila ay lumalago sa kanilang pananampalataya. 1 Corinthians 10:23, sabi muli ni Pablo, all things are lawful, but not all things are helpful. All things are lawful, but not all things build up. Nagpapalakas ng ating buhay espiritual. So kung meron kayong kinakain, ginagawa, sinasaniban na political party o isang pananaw na sosyal na hindi naman binabagsak ang inyong spiritual life, malaya kayong sundan o sundin yung mga ganon. Or for as long as it is from faith, yung hindi nasisira ang inyong pananampalataya. Romans 14:23, ang sabi ni Pablo doon, but whoever has doubts is condemned if he eats, because the eating is not from faith. For whatever does not proceed from faith is sin. So, kung hindi naman ito taliwas sa inyong pananampalataya kay Jesus at sa sinasabi ng kanyang banal na kasulatan, at kayo nananampalataya at hindi nasisira ang inyong pananampalataya, maaari kayong kumain o sumunod sa kung anumang politika ang gusto niyo sundin, hindi ito nakakadagdag o nakakabawas ng inyong katayuan kay Kristo. Yun ang mga strong. Sila ang merong obligasyon. Ang salita dito sa Romans 51, we who are strong have an obligation. Meron tayong pagkakautang. Maganda sa Tagalog, meron tayong utang na loob sa mga hindi pa strong, sa mga medyo hindi pa o limitado ang kanilang pag-unawa ng kanilang kalayaan kay Kristo, na hindi pa nila alam na ang iba't ibang pagkain ay walang kinalaman sa kanilang katatayuan bilang isang Kristiyano. Na hindi pa nila alam na ang iba't ibang mga araw na selebrasyon ay walang kinalaman sa kanilang paglago sa kanilang pananampalataya. Hindi pa nila alam. Ang kailangan natin ng mga nakakaalam na ay tulungan silang maunawaan yon. Yun po ang obligasyon. Ano yung pasanin ng obligasyon na ito? To bear with the failings of the weak. Yung po salitang bear, napakaganda. Hindi po siya yung tiisin mo na lang yung kapatid mong yan. Hindi. Ang sinasabi niya, pasanin mo yung kapatid mong yan. Hindi lang yung pababayaan mo at hindi mo pakikialaman. Gently mo tang paalalahanan. Kapatid, ang sinasabi ng Biblia tungkol dyan ay ganito. So kahit na ano pa ang politika mo, wala namang kinalaman yan kung ikaw ay na kay Kristo o hindi. Kung ikaw ay bakunado o hindi, wala rin kinalaman yan kung ikaw ay sumusunod kay Kristo o hindi. So, yun ang burden, yun ang pasanin natin na nakakaalam ng katotohanan.
Yung tinatawag na failings dito ay yung kahinaan ng pag-unawa na aking dinescribe. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 14, ay ganito, "And we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted," yung mga nanghihinang loob, "and help the weak." Pasanin ang mga nanghihina. Nanghihina pa sa kanilang pananampalataya. Sila yung weak. Hindi pa sila sanay, hindi pa nila alam, hindi pa sila mature, na naunawaan nila na ang iba't ibang pagkain ay walang kinalaman sa kanilang katatayuan bilang isang Kristiyano, na ang iba't ibang selebrasyon na araw ay walang kinalaman sa kanilang paglago, sa kanilang buhay espiritual. Sila yung hindi pa nakakaunawa nun. Sila yung weak. Ngayon, isipin nyo ngayon, Pastor, so tayo palang mga strong. So mayabang na kayo kasi strong kayo. Ang sabi kanina sa Galatians 6, di ba? Keep watch. Keep watch on yourselves that you may not be tempted. Ang sabi ni Pablo sa ibang part ng New Testament, beware lest you think you stand. Nagbababala siya. Baka akala nyo malakas na kayo. So huwag nyo akalain na kayo malakas na hindi kayo maaaring matisod. Mag-ingat tayo mga kapatid. At sa ating pakikitungo sa ating mga kapatid sa pananampalataya na hindi pa lubos ang kanilang pag-unawa, tayo ay mag-ingat din. Huwag natin ipagmalaki na kami ay strong, kayo ay weak. No? Kasi kung minsan, kahit yun, magiging dahilan ng ating pagkakawatak-watak. Strong pala kayo, kami pala weak. No? E di dyan na lang kayo, hindi na kami pupunta dyan. Hindi ganoon ang sinasabi ni Pablo. Ang kanyang admonisyon ay magkaisa tayo sapagkat yung mga bagay na ito ay wala namang kinalaman sa ating paglago, sa ating pananampalataya. Meron siyang isang negative na command. Not to please ourselves. Nakita niyo yan? Sa verse 1, not to please ourselves. Ang buhay Kristiyano ay hindi dapat ipinapamuhay ng merong kaswapangan o pakikitungo lamang sa ating kagustuhan sa ating sarili. Sabi sa Philippians chapter 2, verses 3 to 4 ay ganito, "Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, sa kababaan ng loob, count others more significant than yourselves." Bilangin niyo ang iba na mas mahalaga kisa sa inyong sarili. Do not please yourselves. Yun ang sinabi ni Pablo. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Ganyan dapat ang buhay Kristiyano, not pleasing ourselves. Ang sabi kanina ni Pablo sa chapter 14, ang sabi niya, let not the one who eats despise the one who abstains. Kung kayo may kalayaan na kay Kristo at kayo nakakakain ng kahit na ano, huwag nyo naman ipamukha dun sa mga na-offend sa ginagawa nyo. Diba sa Pilipinas, ang isang tradisyon natin, kung tayo nanggaling sa lumang pananampalataya, na ang mga pagkain inihaahin sa piyesta ay inihaahin sa mga patron na santo. No? So kung kayo maging mananampalataya na, hindi ako makikikain dyan sa piyesta. Sayang naman, lalo na kung masarap. Diba? Wala namang kinalaman yung pagkain sa ating katatayuan kay Kristo Jesus. Datapwat hindi tayo dapat magkagayon. Pero hindi naman ibig sabihin na kayo'y malaya gumawa nun. Ipamumukha nyo dun sa no-offend. Yung hindi pa nakakaunawa, nakitisod sa kanilang pananampalataya, ipamumukha nyo, ay ito kumakain ako ng murko noon, sarap. Huwag naman ganon. Tulungan natin not to please ourselves, sabi dito. May positive command, let each of us please his neighbor for his good to build him up. Please his neighbor. Itong pleasing his neighbor, hindi yung pareho na sinabi ni Pablo na pag kayo naglilingkod sa inyong mga amo, do not be men pleasers. Ang pleasing doon ay to please somebody para kayo ay sumipsip. No? Yun, bawal po talaga yun. No? Yung pleasing dito ay pinagpapala nyo ang inyong kapatid. At pinauunawa nyo sa kanya na siya ay malaya na kumain, na sumanib sa anong klaseng politika, na magmasko hindi, at wala itong kinalaman sa kanyang paglakad, sa kanyang espiritual na buhay. Yun po ang
to build him up, to edify him. Sabi sa Romans 14:19, so then let us pursue what makes for peace. Huwag kayong mag-aaway-away. Kailangan peace lang. No? Madalas tayo pag nagpapakuha ng litrato, di ba, palagi tayong ganyan. Di ba? Ang ibig sabihin nito, di ba, peace? Yan dapat ang simbolo ng ating iglesia. No? Dapat meron tayong peace sa isa't isa. Those who have greater understanding of the faith, yung mga nakakaunawa ng mga katotohanan ng ating pananampalataya, ay dapat gamitin yung kaalamang yun para maiangat ang maturity noong mga hindi pa lubos na nakakaunawa. Yun po ang panawagan ni Pablo dito. At yun ay dapat mag-result sa unity. Ano ba ang rason kung bakit natin kailangan gawin itong obligasyon na to? What is the reason for the obligation? Verse 3, for Christ did not please himself. Alam natin na rason nito kasi ang umpisa niya, for Christ did not please himself. But as it is written, the reproaches of those who reproached you fell on me. Ang ating Panginoon, siya ay nagsakripisyo ng kanyang buhay at ito ang rason kung bakit tayo ay kaya nating isakripisyo ang sarili nating kalayaan bilang isang Kristiyano para matulungan yung hindi pa nakakaunawa sa pananampalataya. Pwede nating isakripisyo ang ating convenience, ang ating liberty para maunawaan ng iba ang kanilang liberty in Christ. Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi inalintana ang kanyang sariling pleasure, ang kanyang sariling kalooban. Palagi niyang sinusunod ang kapakanan ng iba. Sa Mark 10:45, for even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Sa Luke chapter 22 verse 42, nung siya'y nananalangin sa Garden of Gethsemane, sabi niya sa kanyang ama, Father, if you are willing, remove this cup from me. Panginoon, Ama, kung ikaw ay papayag, alisin mo ang kopang ito sa akin. Ang paghihirap na ito saan na aking dadanasan. Maaari lamang, Panginoon. Ama, alisin mo ito. Sabi niya, nevertheless, ngayon pa man, not my will but yours be done. Ganun po dapat ang ating pag-iisip. Sinasabi ng Biblia para sa pagkakaisa, kailangan magtulungan tayo sa iglesia, magdalanginan, mag-alalayan. Dapat gawin natin. Bakit? Sapagkat naging ehemplo ng ating Panginoong Hesus sa kanyang hindi pagalintana sa kanyang sarili upang tayo ay kanyang maitaas. Ang kinote niya na psalm dito ay Psalm 69:9. Ang Psalm 69 po ay isang messianic psalm, isa sa 6 na messianic psalm sa aklat ng mga awit. At itong psalmong ito ay napapatunay, naglalarawan ng darating na sakripisyo at paghihirap ng Mesiyas. Yun ang sakripisyo na hinihingi ng Romans 15 sa atin. We who are strong, we will bear with the failings of the weak, not to please ourselves, but to please his neighbor for his good, to build him up. Ano naman ang reminder of the obligation? Anong paalala sa atin dito? Anong reminder sa atin? Sabi ni Pablo, nag-umpisa na naman siya ng 4. So ibig sabihin, paliwanag na naman ito. 4, whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures, we might have hope. Sabi niya, pagkatapos niyang sitasin ang isang messianic psalm magmula sa Old Testament, pinaalala niya sa atin na ang Old Testament ay ating maaasahan na pagmulan ng mga direktiba, ng mga instruction kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga mananampalataya kay Jesus. Nag-quote siya ng isang messianic psalm na patungkol sa Mesiyas na ating pinananampalatayanan. At ang sinasabi noon ay isang attitude ng puso na kailangan nating gayahin. Maging self-sacrificing tayo katulad ng ating Panginoon na si Jesus. Sapagkat nanggaling yun sa Old Testament, sabi niya, maaasahan natin itong Old Testament na ito. Sundin natin ito. Sundin natin ang instruction na ito. Yung obligasyon na pasanin ang mga nanghihina sa pananampalataya ay mabigat na pasanin. At ang sinasabi ni Pablo dito, tinuturo niya ang Biblia na maging source
na panggalingan ng ating endurance. Ang ibig sabihin nun, patient continuance. Isang malalim na pasensya sa mga paghihirap ng buhay. At sa Old Testament, makikita natin na maraming instruction, maraming description na kung ano ang tinatawag na endurance. Katulad ni Job, diba, sa lahat ng kanyang dinanas, hindi nanampalataya sa Diyos. Katulad ni Moises, nung sila ay nasa ilang sa wilderness, hindi napatlangan ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Siya ay may endurance. At sabi ni Pablo, meron ding encouragement na nanggagaling sa banal na kasulatan. Katulad ni David. Ito ay comfort, consolation natin. Yung buhay ni David nung siya hinahabol ni Saul, siya ay pinanatili ng ating Panginoon. Katulad ni Joseph, nung siya ay nakulong sa Ehipto dahil siya ay naparatangan ng rape, nagpatuloy siya at nakatanggap ng comfort sa ating Panginoon. So, ang sinasabi ni Pablo, kaya nyo yan, yung pagbigyan, alalayan, tulungan ang ating mas nakahihinang mga kapatid, sapagkat ang Scripture ay nagbibigay sa atin ng patience, nagbibigay sa atin ng comfort, ng endurance, upang tayo ay makatulong sa ating kapwa mananampalataya. Nagtatapos itong tekstong ito sa objective. Ano ba ang layunin ng lahat na ito? Anong layunin ng obligasyon na tulungan ng mas nakahihina sa pananampalataya? Sabi sa verse 5, so that we can live in harmony. Tingnan niyo verse 5. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus. Isang dalangin. Pagkatapos itinuro ni Pablo ang sinasabi ng banal na kasulatan, siya ay nanalangin. At ganyan tayo binabago. Isang salita mula sa Diyos at isang panalangin sa Espiritu ng Diyos. Ang salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos upang tayo ay palaguin, palakasin, upang matulungan natin ang mas nakahihinang mga kapatid natin sa pananampalataya. Upang tayo ay magkaroon ng pagkakaisa sa ating pakikiugnay sa isa't isa. Yun po ang pinanggagalingan, no? Ang Diyos na sumulat ng Scripture, yung Scripture po nagbibigay ng endurance and encouragement. Ang Diyos na sumulat ng Scripture, ang pinagmumulan ng endurance and encouragement. Yung po ang sinasabi ni Pablo. Kaya doon siya nanalangin. Doon sa pinagmumulan ng patience and comfort, sa Diyos siya nanalangin para ito ay bigay sa lahat sa atin upang tayo ay makitungo sa mas nakahihinang kapatid. Ano pa ang isang objective? So that we can glorify God in our unity. Yun po ay verses 6 to 7. Sabi ni Pablo, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. So dalawang beses inulit yung glory. Sapagkat yung pong layunin ng lahat ng ating ginagawa bilang mga mananampalataya. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat or you drink, do all for the glory of God. Sabi niya, do everything in the name of Christ para sa kanyang kaluwalhatian. So mga kapatid, yung ating pagiging isa sa ating pakikipag-isa. No? Yung ating pakikiisa sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Yung ating pagtulong doon sa mas mahina pa ang pagkaunawa sa ating pananampalataya ay dapat nating gawin para sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ang resulta mga kapatid ng pagsunod sa obligasyon, ng pagpasan ng kahinaan ng ating kapwa, ng pagtulong sa kanila, ng pananalangin sa kanila, ng pag-aaral ng salita ng Diyos para maunawaan natin at maituro natin sa kanila kung ano ang tamang pananaw patungkol sa Christian liberty o sa ating kalayaan kay Kristo Jesus. Ang lahat ng yan, ang resulta dapat ay ang kaluwalhatian ng ating Amang nasa langit. Mga kapatid, sa ating iglesia ngayon, marami ang peligro sa ating paligid.
At lalo na sa ating kalagitnaan. Tayo ay pinagwawatak-watak ng ating kaaway. At kung minsan, kung iisipin nyo, yung mga rason na dinidebate natin, politika, bakuna, pagkain, yung mga bagay na yun, wala namang sinabi sa kagandahan ng kaluwalhatian ng Diyos. Bakit niyo hahayaan na yung mga walang kabuluhang bagay na yun ay maging hadlang sa ating pagbibigay luwalhati sa Diyos? Yun naman ang pinaka-importante sa lahat. Kaya mga kapatid, hayaan natin na tayo na mas nakauunawa ng grasya ng Panginoon sa ating kalayaan kay Kristo Jesus ay pasanin yung mga hindi pa nakauunawa at hindi pa nakakaintindi upang sa ating pagpasan sa kanila, sa ating pagbasa ng banal na kasulatan, tayo magkaroon ng endurance, ng encouragement para ang ating mga kasamang nanghihina pa sa pananampalataya ay ating maalalayan at ating mapasan upang sila ay lalong lumago sa kanilang paglakad kay Jesus. At gagawin natin lahat ito, sabi ng ating teksto, for the glory of God. Yan po ang layunin. Mga kapatid, tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mensahe sa amin ngayong hapong ito. Kayo po ang magbigay ng pagkaunawa sa amin. Sapagkat kami ay mahina, kami po ay marupok. Ang aming pag-unawa, O Diyos, ay kulang. At kung minsan, Panginoon, sa konti naming kaalaman, lumalaki pa ang mga ulo namin at yumayabang pa kami sa konti naming kaalaman tungkol sa iyo. Bigyan mo kami ng kababahang loob, Panginoon. Bigyan mo kami ng isang tunay at sincero na pag-ibig para sa aming kapwa upang matulungan namin ang isa't isa sa aming paglago, pag-unawa ng katotohanan tungkol kay Kristo Jesus. Nawa sa lahat ng ito, ang aming pagkakaisa ay maging ebidensya ng inyong kalwalhatian sa aming kalagitnaan. Yan po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan magmula ngayon hanggang sa walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.